Hello everyone, and today nga is nagkayayaan kami na dalawin namin ngayon si tatay dito sa Heritage Park kasi medyo matagal na rin at ilang buwan na rin kaming hindi nakakapunta rito para bisitahin siya dahil na sobrang busy din. And ngayon nga nagkaroon kami ng time para bumisita dito. Mas maganda nga magpunta dito ng mga bandang hapon na para hindi na rin mainit. And napansin ko nga yung puno na yan sa likod ko dyan, kahit na wala na siyang mga dahon, ang ganda niya pa rin niyang tingnan. And ito nga kasama namin yung tatlong senior citizen dyan dahil gusto rin nilang gumala-gala at maglakad-lakad. Pagpunta nga namin ngayong araw na to, walang ibang tao na dumalaw dito maliban sa amin. And buti na lang medyo marami kami, pero hindi rin naman nakakatakot kasi maya-maya may nagro-roving dito na guard. Medyo maaliwalas nga yung panahon ngayon at mahangin din. Kaya napansin ko nga yung mga damo dito medyo dry na rin talaga. Tuyong-tuyo na dahil nga siguro sa sobrang init ng panahon. So maliban sa mga senior citizen, syempre tuwang-tuwa din yung mga bagets na kasama namin kasi nakalabas din ng bahay at nakagala-gala. Medyo nahuli na nga kami at nauna na din sila doon. And ito nga papunta na kami doon sa may puntod ni tatay. So kasabay ko yung dalawang bagets dyan sa likod. Dito nga sa kabilang side ko is meron ditong man-made river. And napansin ko nga din yung tubig dito is hindi ganun kalalim. Dahil nga siguro sa sobrang init ng panahon. Ang sarap nga maglakad-lakad pag ganitong oras. Basta hindi lang mainit at malakas ang hangin. And ayan, nakapag-walking-walking ng mga senior. And doon nga pala banda yung puntod ni tatay. And kung mapapansin nyo dyan sa ating video, sobrang dry talaga yung mga damo dito. As inanuyo na talaga sila dahil nga siguro sa sobrang init ng panahon. And ito na nga yung pinakapuntod ni tatay. So napansin nga namin dito, medyo tinubuan na talaga ng damo yung paligid ng kanyang pinakalapida. And medyo nag-fade na rin yung kanyang pangalan dito sa kanyang puntod. So plan namin yan na ipa-repaint. And after nga ng ilang oras namin pag-stay dito is umuwi na rin kami. So hindi na rin kami nagpaabot dito ng dilim kasi nga meron kaming mga kasamang bata. And itong mga bagets na to is hindi talaga nila tinantanan yung puno na yan. Kasi yung puno na yan guys, meron siyang bulaklak na puti. Hindi ko alam kung anong pangalan yan o anong tawag dyan. And ang dami niya talagang bulaklak. So pinagdidiskitahan nila na abutin yung bulaklak. Pero sabi ko, wag na lang kasi na syempre hindi natin alam. Baka mamaya meron tayong mga hindi nakikita dyan na nagbabantay dyan sa puno. And sa mga oras na to is pabalik na kami ng sasakyan. Pero tingnan nyo naman yung mga bagets dyan sa likod ko. Ayaw nila talagang tantanan yung puno na yan at talagang nangunguha sila ng bulaklak niyan. Hindi ko alam kung anong tawag yan medyo mabango din siya and kulay puti. Ilang beses ko na yun silang pinagsabihan na huwag sila basta-basta pumipitas ng mga kung ano-ano dyan. And syempre dapat magtabi-tabi din sila. Dahil nga syempre puno yan, hindi natin alam kung anong meron dyan. Hindi ko alam guys kung naniniwala pa rin ba kayo sa ganun. Pero ako syempre mas maigi na yung nag-iingat din, di ba? Lalo na't may mga kasama tayong bata. Turo kayo ng turo ay ka ha. Tabi-tabi kayo. Tabi-tabi naman ang kanina. And unti-unti na nga kami umakyat sa sasakyan para makaalis na rin kami kasi medyo hapon na rin talaga. And dito nga kami banda sa likod nakaupo ng anak ko plus yung kapatid ko at ni Caitlin. So kahit medyo siksikan kami dyan sa likod ay okay lang. At yung tatlong senior is nandun sila sa middle seat. Very comfortable sila. And tingnan nyo naman yung aming baby boy dyan. Talagang sumiksik pa dito sa amin. So kahit nga medyo siksikan kami dyan sa likod ay okay naman at nakakaupo kami. So yun ang kaganapan sa pagbisita namin ni tatay. Until next time. Bye-bye!